Kung talaga totoo yan, sana nga totoo. Paano niyan patutunayan? Abay, mga kaibigan, ngayon niya pakita na kaibigan ng Pilipinas yan o kaibigan niya yan. Talagang kaibigan niya yan eh. May kaibigan ba yung incheck? Ang kaibigan niya, pera. Mga kaibigan, kwarta ang kaibigan niyan. Oh. Walang taong kaibigan yan. Alam naman ninyo, mga ugali niyan. Hindi ho ba? Oh, mga kaibigan, patunayan mo. Ipa-deport mo lahat yung mga inchik dito. Bakit? Meron tayong policy. Binago ninyo eh. Ito dito sa sinasabi ni Presidente Duterte, okay yan, walang masama. Di maganda nga, di ba? Kung maninindigan ka doon sa ruling ng UNCLOS, ng The Hague, mga kaibigan, yan, na nakabase sa UNCLOS, mga kaibigan. Oh, ano yan? Gawin mo yung inisyatibo. Ipakita mong totoo yan para ang taong bayan mag-rally sa likod mo. Di ba? Kung talagang totoo yan, kami ang susuporta sa iyo laban sa inchik. Oh, mga kaibigan, di ba? Kasi hodang lumabas kami ng karsada. Ha? At ipahiya namin ang mga opisyal ng inchik dito sa Pilipinas. Ha? Para maghatid ng malakas na mensahe na hindi tayo papayag. Ha? Na basta na lang aangkinin ang ating mga teritoryo. Oh, hindi ba? Magkakaroon ka ng kakamping ngayon. I doubt na gagawin mo yan. Kasi para gawin mo yan, para makita ng sambayan ng Pilipino na totoo yan sinasabi mo. At kung totoo yan sinasabi mo, susuportahan ka namin dyan. Sapagkat ang pinag-uusapan na rito hindi na politika. Ang pinag-uusapan na rito ay kapakanan ng ating bansa at ng mamamayan. Oh. Kahit kumampi pa ang Armed Forces of the Philippines sa inchik, wala kaming pakialam. Handa naming harapin at itaya ang aming mga sarili para ipaglaban ang ating bansa. Kung totoo yan sinasabi mo. Pero bago naming gawin yan, patunayan mo na totoo ang sinasabi mo. Ano dapat mong gawin? Pasara mo lahat yung pogo. Sapagkat yung mga yan, marami ng ebidensya na nagpapakitang ang mga inchik na nagpupunta rito ay mga sundalo ng China, ng People's Liberation Army ng China. Mga kaibigan, ipatapon mo palabas ng bansa at ibasura ninyo yung visa upon arrival para sa mga inchik. Kasi pinapasok ninyo eh. Paano kaming maniniwala? Pagkatapos may installation, binigyan nyo ninyo ng prangkisa, yung China, supported ng China na kumpanya. Yun dito, ang mga construction company na nagsisipasok dito, ang ginagamit na puhunan ay pera ng gobyerno ng China. Anong katarantaduhan yan? Yan lahat ng yan, yan paninindigan mo. Ngayon na sinasabi mo, maninindigan ka sa desisyon. Nananatiling yan salita. Sapagkat lahat ng nakikita ay kabaliktaran ng sinabi mo ngayon. Oh. Ipatapon mo, pasara mo lahat ang pogo. Mga kaibigan,
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Alam nyo, kawawa tong presidenteng ito. Sa totoo lang. Bakit? Wala ka ng credibility. Sa palagay mo, pagkatapos mong isa panganib ang seguridad ng mga bansang kaalyado natin, specifically Amerika, sabi ko nga sa inyo, pag nanganib ang security ng Amerika, lahat na manganganib. Lahat ng kaalyado niyang bansa malalagay na sa panganib. Paano kang paniniwalaan pagdating sa security? Sabi ko nga, di ba, nung una pa lang, matagal na sinasabi ko yun lamang intelligence information. Bakit wala kayong makuha? Wala kayo. Di ba sinabi ni Dolphin Lorenzana, hindi raw lalang kung ano nangyayari doon, pero alam nila, may mga military installation sa mga teritoryo sinakop ng China. Ba't wala kayong information? Ang Amerika meron. Ba't hindi binibigay? Lalo para silang nagbigay ng impormasyon sa kalaban. Kung ipasa nyo sa incheck, sino maniniwala sa iyo? Pagtitiwalaan mo ba yung ganyan tao? Kumbaga, may negosyo ka, kukuha ka ng kahero. Kailangan mo kahero, may restaurant ka. Maghanap ka ng cashier. Ano kukunin mo? Yung may record ng pagnanakaw? Siyempre hindi. Di ba? Paano ka pagtitiwalaan? Double talk ka. Dalawa bibig mo. Hindi ka naman si Mocha, dalawa bibig mo. Si Mocha, dalawa bibig niyan. Kasi may nagsabi sa akin ano sabi sa akin two heads are better than one daw. Si Vivian at saka si Mocha, iba naman. Two mouths are better than one. Dalawa bibig nila parehong gumagana yun mga kaibigan yung dalawang bibig nila. Ngayon, yan po, napakahirap ng, wala na. To see is to believe. Di ba? Sabi nga the proof of the pudding is in the eating. Mga kaibigan. Paano mo patutunayan yan? Yan yung sinasabi nating mga barometro. Para maramdaman ng China na talagang totohanan yung sinasabi mo at maramdaman din ng mga kaalyado nating bansa na totohanan yung sinasabi mo. Wala ka ng kredibilidad sa pagsasalita Wala na Double talk di ba? Iba sinasabi mo ngayon, iba bukas. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Ini-expect mo dahil dyan sa talumpati mo lang yan, na-erase na lahat. Yun ang gustong palabasin ni Senator Lacson. Kung nga Senator Lacson, manapanap ka ng isyong medyo magiging kapanipaniwala ka. Kaya minsan ayaw na namin basahin yung pinagsasabi mo Hindi na kami naniniwala sa iyo. Di ba? Magsasalita ka ngayon. Bukas, kakambyo ka. Kayo itong pare-pareho ka hindi marunong manindigan Nakikisakay kayo. Media mileage, mga kaibigan, para mapag-usapan sila. Hindi ka naman kasali dyan. Di ba? Wala naman kayong ginawa. Sana kung may ginawa kayo, katulad ni Carpio, katulad ni Albert de Rosario. Ganito lang yan Yung isang tao, di ba? Nakita mo, nasira ang buhay ng isang tao. Sasabihin mo, kakilala mo pa naman. Kung di mo man kaibigan, kakilala. Ito talaga si kasi ikaw yung ginawa mo, ganito, ganon Yan ugali nyo
Wala ka namang ginawa nung yung tao nangangailangan ng tulong bago siya napariwara. Di ba? Sana tinulungan mo tapos tsaka ka nagsalita. Eh ngayon hindi. Eh kayo, wala naman kayong ginawa eh. Nagbibingi-bingihan kayo, bulag-bulagan kayo sa pasukan ng mga inchik dito eh. Ningas kugon. Mga kaibigan. Oh, di ba? Bakit? Meron kayong iniiwasan. May protector yung mga inchik na yan. May arrangement yan. Bakit kayo papayag kung hindi kayo namamantikaan ang uso ninyo? Di ba? Sana kung talagang totohanan, pwede kayo magsalita ngayon. Oh, katulad ni Justice Carpio, sila may credibility na magsalita. Bakit? Meron silang ambag na malaki dyan eh. Sila yung mga tumindig eh, at nakipaglaban para tayo makakuha ng pabor na desisyon. Oh, mga kaibigan. Wala eh, wala nang naniniwala. Ha? Kakaawa, sayang lang yung effort nyo kung di nyo tututuhanin. Lalo kayong mababaon sa kahihiyan. Yung mga pinagsasasabi nyong yan. Oh. Aantayin namin kung, sabi ko nga, subukan mong totohanin yan, gawin mo lahat yung mga sinasabi natin. Pauwiin mo lahat yung mga inchik na yan. Kansilahin ninyo yung visa upon arrival. Ipasara ninyo mga pogo. Oh, di ba? Oh. Sisimulan naming manawagan. Suportahan ka namin laban sa China. Eh wala, inilagay mo kami sa panganib lahat eh. Kinumpormiso mo kami. Yung mga kasunduan na yan, kayo lang ang nakinabang dyan. Walang Pilipinong nakinabang dyan. Ultimong construction dito tinatayo, ang nagtatrabaho, inchik. Construction worker, inchik. Ano na pala ng Pilipino riyan? Oh. Sipin ninyo yan. Kaya, at base value, tatanggapin mo yon, paniniwalaan mo yon. Yung mga salita nila Del Rosario, sila nagbibigay pa sila ng baka sakali totohanin. Saka si Justice Carpio, di ba? Baka sakali yun. Benefit of the doubt, mga kaibigan. Pero ako, hindi na ako maniniwala eh. Unless merong katibayan. Ano yung katibayan? Yung sinasabi natin. Pasara mo, pogo, lahat. Ha? Oh, ipa-deport mo. Pa-cancel. Yung mga inchik na pumasok dito simula nung administrasyon mo. Kanselahin ninyo. Lamukusin ninyo. Yung inilabas na department order ni Aguirre na nagbibigay ng visa upon arrival sa mga inchik dito sa ating bansa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ngayon, may nakikita akong post ng larawan ni Vice President Leni Robredo. Tumatanggap siya ng mga tulong mula sa publiko kung kani-kanino para magamit sa mga dapat tulungan dito sa pandemya. At hindi lang yun, pati na sa pagbubukas yata ng klase. Ngayon, ako na may napapansin ko lang, alam naman ninyo na gusto rin nating makatulong. Wala nga lang tayong mapagkatiwalaan. Di ba? Kanino natin bibigay? Sa magnanakaw? Siyempre, dun sa
pwede natin pagtiwalaan. Naisip ko lang to, kung gusto ninyong samahan ako sa konting magagawang tulong, mag-ipon tayo na ating maitutulong. Kung gusto ninyong makibahagi sa pagtulong, makaipon tayo ng pwede nating bahala na silang si Vice President Leni Robredo, ang kanyang opisina, na kung sakasakali ay gamitin kung saan nila magagamit yan. Total, siya lang naman ang pwede natin pagkatiwalaan ngayon. Yung iba, wala na. Baka waldasin lang. Maliit lang naman ang ating magagawa. Hindi naman tayo mga mayayaman pare-pareho. Pero dahil nakikita natin parang hindi masyadong natutulungan yung ginagawa, itinataguyod na pagtulong ni Vice President Leni Robredo. Sana makagawa tayo sa ating palatuntunan ng kahit na maliit na bahagi upang sa kanya natin ipadaan. Kasi hindi tayo nakasisiguro kung sa iba. Noon nga nagbigay kami sa Red Cross, di ba? Nung Yolanda, nagpa-concert ako dun sa Kwan buhay pa si kaibigan nating Arthur. Ayan, yung nanalo sa Asia Got Talent, di ba? Si Payne Flores. Marami tayong mga working musicians po yun. O yung sina Bobby Mundihar, tumulong yan dun. Nakalikom kami ng pera. At yun ang aming itinulong. Hindi namin alam ngayon, matiyak, kung nakarating. Kasi hindi man lang kami inimpormahan ng itinan over namin officially, may receipt naman, pero hindi man lang sinabi sa amin, yung naitulong ninyo ay dinala sa ganon. Diba? Wala O kung ano ginawa nila, mga kaibigan. Dito siguro, kay Vice President, wala naman siyang masamang record, di ba? Ang ganda nga ng report ng COA sa kanya Siya pinakamalinis sa COA Lahat tad-tad ng corruption mga kaibigan bueno, yan gagawin natin. Ako, meron na akong sarili kong perang konting ipon, sasama ko na lang dyan. Dahil matagal na rin tayo nag-iisip kung paano tayo makakatulong sa ilang mga kababayan natin. Wala tayong pamamaraan. Ito gagawin natin. Dito ko pararaanin kay Vice President Leni Robredo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Pero babati-bati muna tayo. At tayo po ay magbabasa kung meron po. Ito ba't nawala na yung nito? Na-expire na yata yung niyan. Yung nakalagay lagi, walang SIM card Tignan mo, baka meron niyang Hindi ko mabasa ngayon yung mga text. Binabati ho natin ang ating mga katropa, sina Arlene at Mon Barria sa Amsterdam. Sa Italy po, sina Buenos Dias, Joel Diaz at si Carolina Luge. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong. Batiin ko na rin yung kaibigan nating mag-asawa, sina Joel Cruz at Lourdes Baltasar Cruz ng San Diego, California. Si Rosita DC, Susana de los Santos, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Carolina Luge, Carol Torres Brihiño, Carmela Torres Balcos, Yula Sotelo, si Andres Bonifacio,
ang singer, actor na si Jundi Valencia, Raul Villanada, sino pa ba? At siyempre, ito, batiin ko rin, si Ka Jun Mariano, isang dating sikat na actor, si Director Rolly Garcia, si Ka Noel Binuya, binabati ho natin, si Dante Pahuriray, Ronald Rus Batocabe, Losito Sapno Sr. ng Michigan, USA, Jermaine Isidro Aguila, yan, si Mirna Guillermo ng Chicago, at si Roxanne Rankin ng Florida. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Yorme! Nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sa